Ako naman tayo dito. Dito tayo. Ayan, ito po Ito po, medyo malungkot to mga kakamping. Kompleto ba mga kakamping dyan? Kompleto ba mga kakamping? Mga kakamping, medyo masakit to. Kompleto ba mga kakamping dyan? Medyo masakit to. Nagsalita na po si Risa Ontiveros sa mga friends niya. Dati, nagpadala nga sa akin si Risa Ontiveros ng mga larawan na sabi niya, Nyolo, nakita mo ba to? Uy, ay ka, Ma'am Risa, bakit kayo napapm? Sisend ko lang sa inyo to. Ano po ba yan, Ma'am Risa? Ito, grabe. Ayan, oh. Ay ka, Ma'am Risa. Talaga, ayan po yung parang libro ni Sarah, isang kaibigan. Oo, Nyolo, kala ko mga friends ko sila. Ayan mangyari. Wala na, iniwan nila ako. Sabi nila, ayan, tingnan mo yan, oh. Yan ang tunay na kaibigan. Binago nga namin yung kay Sarah, o background namin, oh. Isang kaibigan. Ayan po pakinggan po natin. Nagdadalamati po ngayon si Madam Risa. Pakinggan natin ang mga hinaing ng ating nagtatrabahong senador na tayo po ay sumusuporta sa gobyerno pero isa po sa mga sinusuportahan natin at pinaniniwalaan natin ngayon ay si Risa Ontiveros dahil sa sobrang galing po niya at si Coco Pimentel. Pasok! At kung may ginawang affidavit si Michael Maurilio o alias Rene, laban sa akin at laban sa iba pang mga witnesses kontra kay Apollo Kibuloy at sa KOJC, at kung puno na naman ng kasinungalingan tulad ng ipinasok niya sa kanyang video, then that could possibly open him up to charges of perjury, as well as yung cyber libel na inihain ko kahapon. And of course, Karen, I'm very, very curious paano nakita ni VP Duterte yung affidavit na yan bago pa man ilabas ni Michael Maurilio yung video niya. Sapul! Yan tingnan niyo po. Yung affidavit, paano po nalaman ni Sarah? Kung hindi po planted to. Planted po. Bakit? Nalaman ni Sarah sinabi niya pa nga na ang mga witness sa ICC ay magkakasama kay Michael Maurilio. Ano naman magkakasama? Ano problema doon? Ano problema doon? At ang importante doon, paano nalaman ni Sarah yon? Ibig sabihin, ito ay paninira lang. Diba? Okay. Now, Senator, balikan po natin ang akusasyon, no? Ang akusasyon itong si alias Rene. You filed cyber libel charges against him. But I wanted to ask you, what about perjury? Because at the end of the day, he was in a Senate hearing. He did it under oath, right? So what about the case of perjury here? Actually, Karen, until now, I believe he was telling the truth during the Senate hearing. Pero totoo, kung sakaling may sinabi siya doon na kahit isang kasinungalingan, he would have perjured himself dahil gaya ng binanggit mo, under oath siya noon. And speaking nga of perjury, kung meron siyang in-execute nga na affidavit ngayon, pagkatapos niyang ilabas yung kanyang masinungaling video, then that would open him up, indeed, to charges of perjury. Kasabay na ng cyber libel na inihain ko na kahapon laban sa kanya at laban sa 6 na online personalities. Now, Senator, what do you make of the timing, the reason, the motivation? Why suddenly it was quite a surprise? Suddenly, Maurilio alias Rene suddenly accuses you of coercing him. Saan po ito nanggaling? Kumbaga, I'm sure your team, you've also done some research. Why did this suddenly happen? Well, that's why I first filed the complaint with the NBI last week, Karen, para hingin yung tulong nila, imbestigahan yung mga tanong, bakit, ano yung dahilan, ano yung motivasyon, at hindi Alam nyo, isa lang yung nakikita ko dito Isa lang po naamoy ko dito. Si Risa po ay malakas na kandidato sa 2028. Siya po yung talagang tahimik na parang isang dragon na natutulog lang. Ayan po tingin ko, Risa Isa siyang dragon na parang natutulog lang. Ngayon, etong mga to, nakitaan si Risa na talagang kailangan i-down natin to kasi medyo malakas to si Risa Wala kang puso, hayop ka! Diba?
Sabi niya, baka magpresidente yan, yari tayo dyan. Eh, hindi naman nagsasabi si Rizang ganun eh. Ni Michael Maurilio nung mga tao o grupo na nasa likod niya. Dahil unang in-upload yung video niya sa isang, sa tingin namin, fake news channel na nagdalang Pagtanggol Valiente na binuo lang nung June 24. And speaking of timing, take note yung June 24 was just a day after Michael Maurilio's last messages to my office, June 22 and 23, na humihingi siya ng rescue kasi siya daw noon ay kinidnap at bihag noon sa Glory Mountain na alam natin ay headquarters ng KOJC at ni Apollo Kibuloy. Tingnan mo, oh. 'Di ba? Doon siya nahuli. Humingi siya ng tulong dahil biniyag daw siya sa Menor de Edad Mountain. 'Di ba? 'Di ba? Biniyag siya diyan sa Menor de Edad Mountain. O kung nandoon ka sa Menor de Edad Mountain, di putek. May mga galawan na 'yan. Diba? So yan ang hinihingian namin ng tulong, investigasyon sa NBI. Pati nga yung kinaroroonan talaga at sitwasyon ni Michael Maurilio. Dahil first off, pinasa namin kaagad yung kanyang rescue me messages sa PNP Davao. Pero habang kinikilusan nila, ayan na nga, lumabas na yung mga video na iyan. Now, do you believe that in effect, the testimony has been a casualty of politics at this point? Tatanungin po kita, ma'am, no, with the numbers of Vice President Sara Duterte, the perceived support to the Dutertes, the results of the midterm elections, are you seeing this as a factor kung bakit posibleng si alias Rene, from testifying in the Senate, suddenly says, lahat na sinungalingan nyo, napilit lang ako? Well, and even that pagpipilit, pinasinungalingan ko rin kasi pinakita ko yung mga resibo namin, all of his communications before, during, and even after na nagtestigo siya sa Senado. Ewan ko lang, mukhang walang resibong maipakita yung mga nag-produce ng video niya. As to whether the reason or the motivation is tied up with politics, well, anything is possible, pero... dati sinasabi ko po, ang lupit talaga ni Tatay Digong. Totoo yan, Mr. Dencho, dati. Nasabi ko po, ang lupit ni Tatay Digong. Putik. Siya lang nagpagawa ng ganito. Gumaganon pa ako dati. Na maka Duterte pa ako. Naalala ko pa yun eh. Inaangat ko, ang lupit ni Tatay Digong, naka Duterte pa ako nun eh. Tapos biglang si Kibuloy, ang anak ng Diyos. What? What the fuck? Isip na ako nun eh. Walang kasalanan si Kibuloy dahil hindi tayo maliligtas. Siya ang anak ng Diyos. What? Wala kang puso, hayop ka! The rest is history. Putik-buti, nakawala talaga ako. Nagpapasalamat talaga ako, nakawala ako bilang sa mga supporter ng DDS. Putik, nakakaduwal pala, putik. Kasumpa-sumpa. Wala kang puso, hayop ka! Kadiri, luga. Hindi na namin kinayang investigahan yon, kaya yun ang hiningian ko ng tulong sa NBI. And in any case, Karen, ang pinaka-concern ko dito ay yung ginagawa ni Michael Maurilio at ng mga tao o grupo sa likod ng kanyang video. Ginagawa ng mga vloggers na yan na itinalat yung kanyang video at nagdagdag pa ng kanilang mga sariling kasinungalingan. These are a coordinated and systematic attack. Hindi lang laban sa akin. Laban sa mga... Kita niyo yung galawan ng DDS, di ba, Nyolo? Ay, di ba kita niyo yung galawan ng mga DDS takot? In-upload nila saan? Sa ibang account. 'Di ba? In-upload nila sa ibang account kasi takot sila eh. Kasi kung talagang legit ang sinasabi ni Rene, putek, i-upload nyo yan sa talagang SMNI. Takot eh. Yun po yung galawan ng takot. Kung may lalabas ka, ba't hindi kasi nga takot sila. Takot na naman na makasuhan. Ngayon, ang ginawa nila, pina-upload nila para doon na lang re-react. Style nyo, bulok! Witnesses na naglakas loob na lampas sa takot nila bilang mga victim survivors, sabihin yung kanilang katotohanan. Itong mga witnesses na dati nang walang boses at inilalaban ng Senado sa pamamagitan ng aming investigasyon, ngayon gusto silang
bawian na naman, nakawan ng boses. These people, these groups want to bury the true stories of these victim survivors. Hindi pwede. At inaatake din nila yung integridad ng Senado sa aming pag-imbestiga. Dinadamay pati yung mga staff ko at pamilya nila sa atake ito. Hindi talaga ako papayag. Karen, they've come after me the last 9 years, but this time, sobra na sila. They've really crossed the line in going after the witnesses and insulting the Senate. Yeah, you said that. It's also insulting the Senate. I wanted Yes. to ask you before we move on to another topic. Recantation seems to be so common in the Philippines, right? Now, there are witnesses that have been forced to speak. They recant. The truth comes out. But in a Senate hearing, do you believe there should be stiffer penalties for hypothetically not speaking the truth in a Senate? Tama si Your Pilipina page. Kung mag-expose ka, isend mo kagad sa mainstream media. Tama yun. O kaya meron kang vlogger na kukontakin or any outlet na pwedeng ilabas sa mainstream sa taong bayan. Hindi. Ang ginawa ng mga tulonggis na to, diyan mo i-upload. Ginawa nila ng bagong YouTube. Tapos, ginawa nila, paalata-alata. Putek, alam nila kagad yung channel. Alam nila agad yung channel. Tsaka pansin nyo, sunod-sunod ang video reaction. Reaction video, sunod-sunod. Alatang-alatang Pilinano. Wala kang puso, hayop ka! Oh. Kasi dalawa lang yan eh. Either gagawin nilang diversion para sa Sara Duterte impeachment. Pangalawa, gagawin nila para kikibuloy. Lang naman yan eh. Bulok! Tingnan mo si Jay Sonsa, oh. Ang baho na ng hininga. Wala nang alam na post kundi yan. Si Risa Ontiveros. Ang baho, dalawang ngipin. Iya. Wala kang puso, hayop ka! And suddenly at a more convenient time, recanting. Well, as I said earlier, Karen, hanggang ngayon, naniniwala ako na nagsasabi ng totoo si Michael Maurilio o alias Rene nung humarap siya sa amin sa Senate Committee on Women. Yung kung may sino mang resource person sa Senate hearing na magsinungaling, pwede nga silang habulin pagkatapos ng perjury dahil nga nanunumpa sila bago ang hearing na magsasabi sila ng totoo. And as for stiffer penalties, I think bukod sa pagsingil namin ngayon kay Michael Maurilio na magsabi siya magbigay ng paliwanag bakit siya nagsisinungaling ngayon, the stiffest penalties should be against those individuals and groups behind such systematic and coordinated attacks against the truth. Lalo na yung sinabi na sa kabila ng kanilang takot ng mga victim survivors ni Apollo Kibuloy at ng KOJC. At isama na natin yung mga vloggers, kung sila ay nagsasabi ng sarili nilang mga kasinungalingan at kinakalat nila itong mga videos na punong-puno ng kasinungalingan. All right. Now let's move on to the Senate race. One thing's clear, you are answering the Vice President that you prefer that Maurilio files a case in court. Doon na kayo magsagutan, no? Mas gusto niyo po yun? Well, yun ay payo kasi ni VP Duterte kay Michael Maurilio. Ang sabi ko lang, I have no objection to that. Pero kapag may affidavit na in-execute si Michael Maurilio na puno na naman, tulad ng videos niya, ng kasinungalingan laban sa akin, laban sa ibang mga witnesses, at laban sa Senado, he would be additionally open to a charge of perjury bukod sa cyber libel na inihain ko na sa kanya kahapon. And in any forum, Karen, the truth can stand up for itself. At hanggang ngayon, pinaninindigan ko yung katotohanang inilabas namin, pati sa pamamagitan ni Michael Maurilio noon at ng mga 13 pang ibang mga witnesses. So he's not the only, not even the star witness. But I stand by yung mga findings at recommendations ng aming committee report, draft committee report, dun sa investigasyon namin laban kay Apollo Kibuloy at sa KOJC. Okay, my last on this issue is, do you believe that these are moves to silence you? A story was brought out, it was decoded, and the time that he came out with his supposed recantation is it got on that same day, right, on social media, carried by several vloggers that support Duterte. In other words, using the same produced video, using the same story, saying, ayan, huminto ka na, Senator Ontiveros, Yes. ka na, etc. You are the boldest. At this point, they would describe the bravest when it comes to criticizing, investigating the Duterte administration. Kahit ituloy nila, and I believe itutuloy nila ito, Karen, and maraming nakapansin, massive yung attacks na ito online mula sa maraming vloggers, maraming sources inside and outside the country. Talagang kinalat immediately itong video na ito, itong content nila na pinroduce kay Michael Maurilio. Pero
alam naman natin yung katotohanang sinabi nung mga victim survivors na yon tungkol sa dinanas nila sa kamay ni Apollo Kibuloy at ng KOJC. Tumulong yung iba't ibang tao at grupo sa loob at sa labas ng Senado para masabi nila ang katotohanan ito. Tumulong ang Senado para bigyan sila ng safe space na maghanap ng hustisya. Yang lahat ng iyan, kahit ituloy pa at palakihin pa ng mga kaaway ng katotohanan, hindi nila mapapatahimik yung mga true stories ng mga taong ito. Yan ang maganda kay Risa Ontiveros Alam mo kay Risa, alam mo yung sinasabi natin yan, pag mabuti yung tinanim mo, mabuti ang inaani mo eh. Kay Risa, tignan yung tinanim niya, di ba? Although hindi perfect, sinasabi natin, pero yung mga big cases na hinawakan niya, Pogo, Kibuloy, kita nyo naman po, yung impeachment, tinayuan nila ni Coco Pimentel. Kita mo naman yung ani kay Risa Ontiveros. Ganun po kasi yun eh. Yun po ang importante doon. Hindi yung sikat ka lang dahil sa katarantaduan. Wala kang puso, hayop ka! The Senate will continue to stand by them. All right, let's talk about the 20th Congress very briefly. There are reports that Senator Bam Aquino and Senator Kiko Pangilinan will be siding with the majority or possibly voting for Senate President Cheese Medyo Escudero. naiiyak na si Risa dito. Medyo naiiyak na. I always thought you are the best. I always will. What the fuck? Pero what does this mean for you and the minority? What happens now? Well, lahat ng iyon, Karen, will be finalized on the morning of July 28, yung opening of session. That's when each and every one of us senators will decide and cast our vote for about which block in the Senate will we be joining. Merong mga sasama sa majority, merong magbubuo ng minority. There's still a third option I had thought about early on na kung hindi ako sasama either sa majority or minority, tumayo bilang independent senator. So bawat isa sa amin, responsable at accountable sa amin. Yun ang gusto ko eh. Ayun ang gusto ko kay Risa eh. Yun lang eh. Kung ayaw niya sa mayorya, mabubuhay ka naman. Ayun ang pinupunto natin. Mabubuhay ka senador. Kung talaga may paninindigan ka, si Risa nag-independent. Yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Si Risa po nag-independent yan. Di ba? Independent dahil nga gusto niya, hindi siya talaga boto sa ano. Kasi pag bumoto ka, tandaan nyo, pag bumoto ka sa Senate President, at nanalo yon, mayorya ka. Na desisyon. Kung I cannot speak for any of my colleagues, kahit pa yung dalawang pinakamalapit sa akin, yes, it's best to ask them eventually kung ano yung magiging desisyon nila at kung ano yung kanilang gagawin o di gagawin. I do look forward to working with them in any and all capacity sa mga common advocacies namin sa loob ng Senado. Pero para sa Senator, I can speak for myself. I wanted to ask you, you campaigned for them vigorously. Yes, I mean, I you did. were, in a way, you were quite popular at this point in time when you went all out campaigning for them. Do you feel a sense of betrayal? Uy, naku po, ginagatungan pa ni Karen Davila, gaslighting, Gaslighting, Ginagatungan pa. Ginagatungan pa ni Karen Davila, Ginagatungan. Tingin mo, pinagtaksilang ka ba? Ginagatungan ni Karen, Yan! Karen! Pakinggan natin yung sagot. No, I don't feel a sense of betrayal kasi just as I can speak only for myself, yung sarili ko lang kalooban ang pwede kong panghawakan. I respect whatever decision my colleagues, even my closest colleagues will make. And para sa akin, I just keep my eye on the ball, which is patuloy na palakasin yung oposisyon, di lang sa loob, pero lalo na sa labas ng Senado. And I will continue to apply myself to that task. Okay, so if the minority, my last question on this is hypothetically at this point, you'll have a former Senate President Tito Soto as the minority floor leader. Would it be right to say, Senator, that are you open or not open to joining that group? Because that group will most likely be Senator Mig Zubiri, Senator Loren Legarda, and others. No, I'm not familiar with the rest of the group, but is that a possibility? Ang posible kasi minorya natin, Zubiri dahil galit kay Cheese, Legarda dahil tiwala kay Tito Soto, Lapid, posible rin tiwala kay Tito Soto, Lacson. Kung 5 pa lang si Risa pang-6. Si Win Gatchalian
Baka mapunta si Paring Win sa ano eh. Si Paring Win baka sa Mayorya to eh. Ewan, tignan natin. Kasama natin si Win Gatchalian. Kulang na kulang yung kay Tito Sen talaga. Bitin na bitin. No, bitin na bitin eh. 7 pa lang eh, oh. Wala. Sino pa ba? Wala na. Wala na eh. 7 pa lang eh. Si Joel Villanueva kay Chis yan. Erwin Tulfo Group, nasa Mayorya yan. Inamin na ni Erwin dahil gusto ng kuya niya. Wala rin eh. Oh, take that, nakuha ng ano, nakuha yung Tulfo Black, nakuha yung Cayetano Black. Kaya pangit talaga po ano eh. Kaya sabi ko sa inyo, kaya pangit po talaga magkakapatid. No, Tulfo Black, ayan. Tapos Estrada Black, 6 yun. 6 plus yung Duterte 7, 13 na nga. O, 13 na. Kasama na dun yung Prime Water Black. O, 13 na nga. Makukuha yung, biro mo yung tigda dalawang magkapatid, 8 na po yun. Duterte Black, Cayetano, Estrada, Villar, Tulfo, 8 na yon. Automatic yun, 8 na yon. Oh, plus Villar. Oh, plus Villar. Oh, Villar. Oh, 10. Oh, plus si Cheese, 11. Plus 3 Stooges, yung 3 tanga, 14. Plus, Amy Marcos, 15, babalina. Ubos. Ubos. Wala, ang matitira lang nga si Migs, Tito, Lacson, Subiri, Migs, Tito, Lacson, Legarda, Lapid. Ayan lang matitira. O, kung si Risa, ano-ano pa. O, wala na. Wala. Matindi talaga. Betrayal kasi lang sa loob pero lalo na sa labas ng Senado. And I will continue to apply myself to that task. Okay, so if the minority, my last question on this is hypothetically at this point, you'll have former Senate President Tito Soto as the minority floor leader. Would it be right to say, Senator, that are you open or not open to joining that group? Because that group will most likely be Senator Mig Zubiri, Senator Loren Legarda, and others. No, I'm not familiar with the rest of the group, but is that a possibility for you? I guess just like every other Senator, Karen, all options are open for me until I have to make my final decision umaga ng July 28. Basta ang pinakamahalaga sa akin, saan mang bloke ako lumugar o hindi lumugar, it would have to be consistent with yung primary political task ko bilang legislator sa huling 3 taon ko sa Senado na makaambag ako para palakasin ang oposisyon para lumaban at manalo sa 2028. Oh, kita mo, yan ang talagang yan po yung pinupunta ko sa inyo mga kakamping. Kung kakamping po kayo at dilaw, kayo po ang tinatawag na natural or kinikilalang opposition. Diba? Kung kita mo yung sabi ni Risa, yun po yung sinasabi ko sa inyo. Na dapat, kung opposition kayo, opposition talaga. At ang mga dilaw, opposition yan talaga. Tignan mo si Risa, sabi niya, okay lang po, basta ang ko lang, ako ang isa sa mga opposition, pakinggan nyo, Ang primary political task ko bilang legislator sa huling 3 taon ko sa Senado na makaambag ako para palakasin ang oposisyon para lumaban at manalo. Palakasin ang oposisyon. Pero yung gagawin nila Kiko at Bam na pag-anib mo sa Mayorya, hindi yung pagsabi na ikaw ay oposisyon. What the fuck? Diba? Yun po yung sinasabi ko. Kaya si Risa, ang stand niya, ako ay oposisyon talaga. So, paninindigan niya na oposisyon. Pero yung ginagawa kasi nung dalawa na nababalitaan na si Kiko at Bam pupunta dito sa Mayorya, hindi po sila oposisyon noon. Wala kang puso, hayop ka! Yan po yun. Yun yung i-explain ko. Tama, may paninindigan. Mamulalain, kamandag.
sa 2028. Ang malungkot lang kasi sa Pilipinas, ang oposisyon nagbabago depende who is in power, right? When technically speaking, it should be a political ideology that drives. Yes, tama si Karen doon. Ang oposisyon, nagbabago, depende sa nakaposisyon. Pero ang totoo meaning talaga ng oposisyon is political ideology. Kung hindi mo pinaniniwalaan at hindi ka simpatya at hindi ka talagang hindi mo sinasang-ayunan yung mga bagay-bagay na regarding political way, ay magiging opposition ka. At yan po nakikita natin kay Risa. Talagang opposition siya. Okay? Yun. Kaya Kiko at Bam, ano ba? Tunay na kaibigan ba? Di ba? Yung mga senador, panalunin nyo na si Tito Soto. Ayun ang importante dyan. Diba? Tito Soto lang. The majority and the opposition. Pero sa Pilipinas, every few years, nagbabago. Sinong popular, yung hindi nakaupo, yun na lang ang opposition. But moving on from that, here's something you may have. Di ba? Yan po ang sabi ni Risa na medyo hurt siya, hurt. Kasi nag-post siya it hurt. It really hurt. Diba? Medyo hurt siya Medyo hurt.